po sa ating mga balita, tuluyan ng umabot sa typhoon category ang binabantayang bagyong Tino at ayon sa Pag-asa, hindi iniaalis ang posibilidad na maging super typhoon ito. At bukod sa malalakas na pag-ulan, kabilang sa mga ibinabala ng Pag-asa ay ang banta ng daluyong o storm surge. Ang mga yan alamin maya-maya lamang. Samantala, nakataas na ang alerto ng Caraga Region sa harap ng banta ng bagyong Tino. Kabilang sa mga pinaghahandaan ay ang sistematikong pamamahagi ng tulong sa mga masasalantang pamilya. Ang sentro ng balita mula kay Janessa Felix ng PTV Davao. Janessa? Naomi, naghahanda na ang Office of the Civil Defense Caraga Region sa posibleng pagtama ng bagyong Tino sa rehiyon, particular sa Dinagat Islands ngayong araw. Itinaas na sa red alert status ang OCD Emergency Operations Center para masiguro ang agarang tulong at aksyon sa mga apektadong lugar at matiyak ang efficient at systematic humanitarian assistance na pangungunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Nagsagawa na din ng pre-disaster risk assessment kasama ang iba pang mga response clusters at mga local government units upang maipatupad na ang preemptive evacuation sa iilang mga munisipalidad. Nasa mahigit 1,400 na pamilya na sa Dinagat Islands na nasa high risk ang ipina-evacuate na ngayong araw para masiguro ang kanilang kaligtasan. Aasahan na mas marami pang pamilya ang isa sa ilalim sa preemptive evacuation. Sinuspindi na rin ang pasok sa lahat ng paaralan sa Surigao del Sur, Surigao del Norte, Butuan City, Agusan del Norte at Dinagat Islands. Magpapatuloy naman ang OCD Caraga Region sa pag-monitor sa bagyong Tino. Naomi, nagpaalala naman ng otoridad sa publiko lalong-lalo na sa mga apektadong lugar na makinig at sumunod sa abiso dahil para ito sa kaligtasan ng lahat. Naomi? Maraming salamat, Janessa Felix.